Mga kasimanwa, go bago, balita na! Mga kasimanwa, go bago, balita na! Sa masobra 190,000 ka mga pumuluyong bagunhon, gikan sa 24 tanan ka mga barangay sa syudad, maayong adlaw mga kasimanwa. Yari na ang mga balita kag istorya nga aton gintutukan subong nga simana. Pagtaliwan ni Pope Francis, ginkasubo sang simbahan kag lokal nga panguluhan sang bago. Robotics project sang isa ka bagunon student, ginalantaw makabulig palambo sang agrikultura sa syudad. Ang mga presyo sang produkto sa merkado, hibaloon ta. Kag sa masadya nga bagunhon, kung ikaw pahambalon. Nag-ano ka sang Simana Santa kasimanwa? Pagtaliwan ni Pope Francis, ginkasubo sang simbahan kag lokal nga panguluhan sang bago. Ini kag iban pa nga mga balita sa syudad, aton pasadahan sa Go Bago News Bullets. Nagupod sa kasubo ang simbahan katoliko sa syudad kag lokal nga panguluhan sang bago sa pagtaliwan ni Pope Francis. Inoras matapos ang taliwan ng Santo Papa sang Martes, Abril 21, ginpahuni sang St. John the Baptist Parish ang lingganay sang simbahan bilang simbolo sang kasubo sini. 12 ka beses ang ginbagting ang mga lingganay bilang tanda sang 12 ka tuig nga pagserbisyo ni Pope Francis bilang pamuno sang Catholic Church. Ang lokal nga panguluhan nagaupod man sa kasubo. Sa isa ka statement, ginsiling ni Mayor Nicolas Yulo nga tuman sini nga ginakasubo ang pagkadula sang Santo Papa nga para sa iya isa man ka spiritual father, humble servant kag maisog nga witness sa mga pagtulunan sang Ginoo. Para sa alkalde, ginpakita sang Santo Papa ang kahulugan sang pagsunod sa mga hinimuan ni Kristo nga may kaluoy, pag-ulikid kag madalo nga pagpalangga sa mga pigado. Ang iya kuno mga tinaga nakatandog sang kalag sang kadaman kag nag-inspire sa ila agud mga buhi isang simple. Dugang pa ni Mayor Yulo ang iya pagpamuno nagapadumdum sa mga tawo sang gahom sang pagpakanubo kag serbisyo. Samtang nagpagwa man sang Proclamation No. 871 Series of 2025 sadtong Abril 23 ang Malacañang nga nagadeklarar sang period of national mourning matapos nagtaliwan si Pope Francis. Magapadayon ang period of national mourning sa bugos nga puksod tubtob sa iya nga lubong. Nagtaliwan ang Santo Papa sa edad nga 88 anyos tungod sang balatian. Ginanunsyo sang Malacañang sadtong Miyerkules, Abril 23, ang mga paghahatagan sang Presidential Medal of Merit, ang internationally acclaimed bagunhon chef kag restaurateur na si Margarita Gaita Flores. Suno sa Malacañang, isa si Flores sa apat ka mga ginakabig iconic Filipino figures nga hatagan sang posthumous award ni President Ferdinand Marcos Jr. Bangod sang ila halangdon nga kontribusyon sa kultura kag taliambong sang Pilipinas. Suno kay Palace Press Officer kag Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, sanday screen legend kag national artist for film Nora Honor, renowned singer kag Asia's Queen of Songs Pilita Corrales, cinema icon Gloria Romero kag Flores ang magabaton sang Presidential Awards sa isa ka seremonya sa Malacañang sa maabot nga Mayo 4. Ang Presidential Medal of Merit ginahatag sa mga individual nga nagserbisyo kag nagdala sang kadalagan sa kanagkalain-lain nga patag subong man dungog sa pungsod. Si Flores nga nagtaliwan sadtong Pebrero 11, isa ka ginakilala nga culinary innovator kag entrepreneur. Nga ginpasidunggan sa pagpalapnag sang Filipino cuisine sa bug-os nga kalibutan. Ginkilala man siya bilang Asia's Best Female Chef sang 2016.
Una nga nagpabutyag sang kasubo ang City Government of Bago sa pagpanguna ng Mayor Nicolas Yulo kag Vice Mayor Ramon Torres sa pagtaliwan ni Forres. Ang Department of Social Welfare and Development Western Visayas kag DSWD Negros Island Region ang nagbisita kag nagmonitor damlag lang sa mga internally displaced persons o kon IDPs sa ila in temporary shelter sa Payag, Sangkapag-on Village nga nahamtang sa Barangay Napoles sa siyudad sang Bago. Sa ila pagbisita, ang team ang nag-assess man sa kondisyon sa mga IDPs kaangay sa mga pamatanon nga sa karon aktibo na nagapasakop sa Child-Friendly Space o kon CFS, isa ka aktibidad nga gina-organize sang City Social Welfare and Development Office. Ang mga IDPs ang nagtukod man sang community garden nga nagaserbe nga source of fresh produce kag palangabuyan sang ila pamilya. Ang ila mga na-harvest sarang mabaligya agud maka-income samtang yara sila sa temporary shelter. Ang lokal nga panguluhan sang Bago City kaupod ang University of St. Lasal Bacolod ang opisyal nga naglunsar sang ila partnership para sa Dagyaw Lungsod-Lungsad Creative Mangrove Trail kag Arts Center Project. Ginlaunch sa Bago City Community Center sang Abril 21, nangin posible ini paagi sa suporta ng Mayor Nicolas Yulo kag Vice Mayor Ramon Torres. Nagtambong sa okasyon sanday City Human Resource Management Officer kag City Administrator Designate Trisha Mati, City Cooperative Development Officer kag Lead Depot Designate Judeline Lirazan kag City Environment and Natural Resources Officer Vicente Mesillas. Yara man ang pila ka mga opisyal kag tiglawas ang University of St. Lasal Bacolod, kaupod sang 58 ka second-year Bachelor of Science in Biology students sini. Nagtakop ang seremonya sa isa ka signing of Pledge of Commitment na nagasimbolo sang ila binuligay para sa kadalagan sang nasambit nga inisyatibo. Ang Agricultural Training Institute 6 kaupod ang Philippine Coconut Authority kag National Dairy Authority ang nag-collaborate agud magpatuman sang capability enhancement on basic dairy husbandry sa siyudad sang Bago. Ang nasambit ni Hilikoton isa ka ongoing training program nga ang tuyo ma-empower ang 30 ka participants gikan sa Hacienderos Agrarian Reform Cooperative. Gimpatigayon sa Jubilee Hall sang siyudad Damlaglang, tuyo man sang training hatagan sang dugang ihibalo kag skill sa pagtipig kag pagmanage ng dairy cattle ang mga tumalambong. Paagi sini ginalantaw nga mas maangkon ang isa ka sustainable milk production. Subong nga hapon, aton kilalahon ng isa ka estudyante nga ang hilig sa patag sang robotics nagbunga sang isa ka proyekto nga ginalantaw makabulig palambo sang agrikultura sa syudad. Nagabalita si Erwin Nicavera. Ginakabig Rice Granary sang Negros Occidental, nagapabilin bilang top rice producer sa probinsya ang syudad sang Bago. Sa records ng City Agriculture Office, ang syudad ang mayara sang 4.27 metric tons per hectare average yield ukon kabilugan nga 123,231 metric tons gikan sa 29,012.16 hektarya nga harvested area tinalikdan nga tuig. Tungod sini, ginkilala damlag lang sang gobyerno probinsyal ang Bago bilang top yielder LGU in rice production para sa tuig 2024. Ang syudad, ginpasidunggan tungod sang valuable contribution sini sa rice industry subong man food security program sang probinsya. Ang importansya sang agrikultura, partikular na sang pagpanguma sang humay sa ekonomiya sang syudad kag palanghabuyan sa mga mangunguma, nakita sang 17 anyos kag taga-barangay Lagasan nga si Zach Elcana Cubos, grade 10 Science, Technology and Engineering student sang Ramon Torres National High School Main. Sa iyalamharon nga edad, luyag niya makabulig sa mga mangunguma nga bagunhon, ilabi na karon nga nagapangatubang sang madamo nga pagpanghangkat ang industriya sang agrikultura. Given nga damo problems subong aton nga country sa agriculture, which is lack of water source and syempre problem sa pagmonitor sang aton nga agricultural fields nga gaka-mislok ta ang aton nga farmers nga maga-monitor blas ang aton nga palayan if may ara nga problems nga hindi nila ma-conquer just by their own. Gani paagi sa iya kaalam, abilidad kag katutom sa pagtukib sa mga butang. Isa ka proyekto ang tigayon nga nahuman ni Cubos gamit ang robotics. Gintawag niya ini nga Hilmar, monitoring prototype for humidity, irrigation, light, moisture automation, and rainwater harvester for agricultural instigations. Ang ako nga study is to
create a robot prototype nga mag-help sa aton nga farmers para ma-monitor ang agricultural fields or aton nga mga palayan in a much easier way sang sa before nga process nga gina-use naton. So bali ang akon nga robot is naga-consist ni sa or naga-compose sang 4 ka sensors, which is to detect presence of moisture sa mga duta, sa pag-detect sang humidity if low siya or high, and then to detect intensity sang light if tama siya kakusog or hindi. Ang system nga nahuman ni Cubos isa ka battery-operated technology nga nagagamit sang microcontroller kag programming software. Magluwas nga ini isa ka static robot monitoring prototype para sa humidity, irrigation, light kag moisture. Ini ang mayara man sang rainwater collection component. Tanan, tuyo ang mapasanyog ang agricultural initiative sa syudad. Ang akon nga robot is ginapagana niya siya sa Arduino Uno R3. So that is a microcontroller nga naga-control sang everything nga makita mo nga ga-function. So siya gina siya ga-control. Bali do brain siya sang sang akon nga robot. So bali if maka-detect sa sang dry soil, ma-automatically siya hambal sa microcontroller nga mag-pour out na water, which is ang water nga halin sa rainwater harvester, which is another function man sang akon nga robot. So bali if dry soils siya, ma-spray siya sang water, and then if wet siya, ma-stop siya, why siya may function, ginahimo. Mukundo naman siya Kung tama na siya. Ang second Second is the sunlight intensity. So bali, if maka-detect ni ang robot sang intense nga sunlight, ma-indicate siya sang red nga light, which is to notify the farmers nga intense ng light, kag need nila magdo sang ilang nga work bala para ma-mitigate ang mga problems nga gina-bring sang init nga panahon. ang Sir. isa ka-component ng Amo na siya ang irrigation system, which is naka-connect na siya sa rainwater harvester. So bali ang akon nga robot is may ara siya rainwater harvester, kag amo na siyang ginagamit sang sprayer nga i-pour sa water. Bali ang naipon nga tubig sa rainwater harvester, amo na siya igamit iula sa atong nga fields. Ang ini nga proyekto, tigayon nga nahuman ni Kubo sa sulod sang masobra 3 ka bulan. Yara sa kapin 8,000 pesos ang balor sa mga materyales nga iya nagamit sa nasambit nga prototype. Suno sa iya, bata pa lang, nagsugod na ang iya interes sa patag sang robotics subong man sa agrikultura. Gani iya gid siguro nga madala ang agriculture sa iya paghanas sang abilidad sa robotics. Important yun nga fervently ko gina-aspire nga matabo sa akong study is to assist the farmers in terms of their work in agriculture, nga makabulig ni siya para ma-reduce ang ilang nga labor, and of course mabuligan sila to attain accurate nga data para sa pag-grow sang ilang agricultural fields. Upod ang iya research advisor nga si Wenceslao Narazo, ang robotics project ni Cubos gindala sang ila eskwelahan sa National Science Quest nga ginpatigayon sa Baguio City tinalikdan nga Pebrero. Diri iya nasungkit ang first place award sa Robotics and Intelligent Machines individual category. Nalipagid ko since naka-compete ko kag na-showcase ko ako nga talent sa ibang nga tao kag sa ibang nga schools nga nagpakita ko ang amon nga school, Ramon Torres National High School, is very intelligent when in terms sa research and SIP. Pila ka adlaw matapos mapuli ang kadalagaan gikan National Science Quest, bugal nga ginpaambit ni Cubos ang iya award sa mga opisyal sang syudad. Kag sa paglaom nga kuntani, ma-improve kag magamit sang syudad ang iya nahuman nga system agud mabuligan ang mga mangunguma diri. Personal nga ginpakita ni Cubos ang iya robotics project kay Mayor Nicolas Yulo. Ang ang akon nga house, para lang na siya para magamit ang rainwater harvester balahaw. Pero kung waay na siya, goods masagyapon to go. Ang alkalde, bilib kag gindayaw si Cubos sa paggamit sang iya kaalam kag abilidad sa robotics para makabulig sabat sa mga problema sa komunidad. Lakip na ang mga pagpanghangkat nga ginaatubang sang agriculture sector nga isa sa ginakabig economic growth drivers sang syudad. Maskin hindi tanto ka high-tech sang aton nga mga pagtulunan diri sa aton high school, pero there are really students who have the potential of really making it in the tech world, no, and really excel in the tech world. So may ara gid taya potential.
Dugang pa ni Mayor Yulo, ang lokal nga panguluhan paagi sa engineering kag agriculture offices sini ang magatuon sa proyekto ni Cubos kag lantawon ang posibilidad nga i-adapt kag ipatuman ang ini nga innovation agud mapasanyog ang mga bagunhon farmers subong man ang bilog nga local agriculture sector. May practical application gid siya insofar as, let's say, agriculture, no, may ma-apply gid naton niya to improve ang aton nga farming techniques. Kinahanglanon na nga makit-an gid sang aton city agriculturist office, no, or officer, no, kag ang engineering naton para nga ma-combine nila ang mga knowledge sini and apply it to a practical instrument that will deliver the results as intended by the prototype. Samtang, agot sa 3 ka mag-ululutod, incoming grade 11 student na si Cubos. Pag-abot sa college, plano niya nga magkuha sang kurso nga Electronics and Communications Engineering. Sa karon, plano niya nga padayunon ang pagpatigayon sang research agud makahimo sang panibago nga innovation o kung teknolohiya para makabuligi hapon sa mga mangunguma. Mensahe sini sa mga kapareho nga estudyante nga luyag man sudlon ang patag sang robotics. If you are really interested gid nga magbulig or syempre to innovate sang mga bagong nga bagay para maka-assist man sa aton nga city is just keep yourself, buligan mo imong self nga ma-improve gid kag gaan mo gid sa determination balahaw nga para magsigid ako ang imo nga aspiration sa field sang robotics. Para sa mas ginpabaskog nga pagbalita sa mga bagunhon, Erwin Cavera sang City Information Office, Go Bago! Bantayan sa pagbalik sang Go Bago Balita. Ang mga presyo sang produkto sa merkado hibalon ta. Kag sa masadya nga bagunhon kun ikaw pahambalon. Nagano ka sang Semana Santa kasi manwa. 2 That is right mga kasimanwa, duwa na katuig nga nagapangalagad sa inyo ang Go Bago Balita. Salamat sa inyo padayon nga pagsakdag. Makalaom kamo nga padayunon namon ang pagdulong sa mga balita kag istorya nga makahatag impormasyon, kalingawan, pagtulungan kag inspirasyon. Ang amon promisa subong kag sa masunod nga mga tinuig, mas mabaskog nga pagbalita para sa mga bagunhon. Gikan sa bugos nga puwersa sang Go Bago Balita team, happy 2nd anniversary sa aton mga kasimanwa. As always, Go Bago! Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, ex mong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O, ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kumusta ang budget kasimanwa? Yari na ang mga presyo sang produkto subong nga semana. Ini ang Go Bago sa merkado. Base sa Bantay Presyo Report sang Office of the City Agriculturist, para sa ikatatlo nga semana sang bulan sang Abril, ang presyo sang local commercial rice yara sa 42 to 72 pesos ang kada kilo, depende sa klase. Ang presyo sang yellow corn grain yara sa 30 pesos kada kilo, samtang ang yellow corn grits kag white corn grits yara sa 45 pesos. Ang isda, 100 pesos ang kilo sang tamban. Tag 240 pesos ang kada kilo sang bangros. 275 pesos naman ang kada kilo sang alumahan. Samtang ang tilapia, yara sa 200 pesos kada kilo. Ang presyo sang uga,
nagahamboy sa 280 to 480 pesos ang kada kilo depende sa isda. Sa livestock and poultry products naman, yara sa 350 to 400 pesos ang kada kilo sang karne. Ang pork ham tag 400 pesos kada kilo samtang ang pork belly yara man sa 400 pesos per kilo. 200 pesos naman ang kada kilo sang bilog nga commercial chicken. Samtang ang itlog, yara sa 9 pesos ang bilog kung medium size. Sa mga utan, yara sa 100 pesos per kilo ang marguso. Ang balatong 80 pesos ang bugkos. Pechay 100 pesos per kilo. Ang kada kilo naman sang kalabasa, yara sa 20 pesos. Talong 100 pesos, kamatis 55, rabanos 80 pesos, okra 100 pesos, kag munggo 80 pesos. Sa mga highland vegetables, yara sa 80 pesos per kilo ang cabbage, 100 pesos ang carrots, Baguio beans 120, patatas 110, pechay 100, sayote 20 pesos ang bilog, 150 pesos ang kilo sang cauliflower, 250 ang kilo sang broccoli, 280 per kilo naman ang lettuce, samtang 80 ang kada kilo sang cucumber. Sa mga panakot, yara sa 110 to 120 pesos ang kilo sang bombay, depende sa klase. 160 pesos ang kilo sang ahos. Luya, 140 pesos. Ang hot kag sweet pepper, yara sa 100 to 300 pesos. Ang presyo sang kamote, yara sa 40 pesos ang kilo. 70 pesos ang kilo sang gabi. Samtang ang balinghoy naman, yara sa 30 pesos ang kada kilo. Sa mga prutas, yara sa 80 pesos ang kilo sang suha. 40 to 100 pesos ang kilo sang saging, depende sa variety. 50 pesos naman ang kada kilo sang kapayas, kag 180 pesos naman ang paho. Ang kalamay, yara sa 66.50 to 78 pesos ang kilo, depende sa klase. Kag 31.50 pesos naman ang 350 ml nga cooking oil. Pila sa ato ng may Holy Week vacation hangover pa. Pero ano bala ang ginhimo sang nagligad nga Semana Santa? Yari na si Badet Aznoa para sa masadya nga bagunhon kon ikaw pahambalon. What's up, beautiful people, Bago City. Speaking of beautiful, yari ng masgin pagwapa, masgin pa sexy, kag mas palabhan. Kompleto sa bakuna pero kaagi, tumba! Ako si Badet Osnowa, Reyna sang binayaan pero palaban para sa bagunhon kung ikaw pahambalon! Bagunhon kung ikaw pahambalon! Mga kasimanwa, bago lang ginatapos ang Holy Week, diri gindumdum sa Kristiyanong katilingban ang sakripisyo ni Hesus Kristo para kita maluwas sa aton mga sala. Gani ang pamangkot, nagano ka bala sang Semana Santa, kasimanwa! Bagunhon, kung ikaw, pahambalon! Mga kasimanwa, aton makita ang estudyante sang ITEC nga mag-practice ang ila graduation. Aton sila kagtuon, kag pamangkoton. Op din nyo ko mga kasimanwa. Mga kasimanwa, din ka mo nga school? From ITEC, miss. ITEC ka mo. From ITEC. Gaano ka mo di subong? Ang practice graduation. Saan yung graduation? Sa 24. Ano ganinganan mo? Ang Divine Grace. Taga diin. Taga Central Mao. Ikaw yasan. Ged Guada. Taga diin. Taga-Bantayan. Bantayan, Cebu. Pamalay. Dinda imo balay ka taga Bantayan ko? Malayo. Kasi no balay? Sila ni Tamila, bla? Baylon. Bantay ka sang ano? Bantay ka sang ilabligaan ta. Ate, okay gani mamersa ka gidaw? Dahil wala pa! Di ba bago lang ginatapos ang Semana Santa? Nagano ka mo? Nagpamalandong. Anong klase nga pamalandong? Uy, hindi na yung pamalandong? Nagpanakdong na iya? Yan. Ano gi pamalandong mo? Suman. Nagkaong kasuman? Ikaw yan, miss. Nang napawan, miss. Tek, kon karon sa gabi ang Last Supper, di ba isa na sa mga pamalandong? Ano, sinong gusto mo doon sa imong Last Supper? Nang family ko, miss. Except sa family. Friends. Wala ka pamigo. Wala, miss. Sure ka? Ikaw yan sa doon. Ako lang eh. Sa Last Supper, ikaw na lang mokod. Wala ka gidop doon. Natamad ko may upod kaya makagasto pa kaya ako. Anong gusto nyo nga kaunon sa Last Supper? Lechon. Last Supper, gani ba mo pamalandong lechon kaya?
Suman lawat eh. So, maluwatin mo yaday. Nang Valenciana lang, miss. Wala na kay. Amo lang na. Suman nga may long neck. Ay, pala hubog mga kasimanwa. Tiya, way kagi dyan nag-ambal kay nga last ko na lang ni nga inom. Last ko na nagilay ngayon nom guys, so hindi na ako magliwat-liwat. Sure ka? Ba? Tood? Basta makita ta ka sa, ano? Waras? Ikaw, yaday. Anong imo nga last nga supper nga gusto nga kaunon? Nang Valenciana, miss. Kay Fab, nasasang ako nga lolo nga. Favorite siya na nga pagka. Hindi din si Lulo mo. Sa heaven na. Ayun na makaon. Kasi abla Valenciana, abla nga sa heaven, iya si Lulo, yaya. So mga kasimanwa, madam, nga salamat, kag congratulations sa inyong graduation. Yay! Ako gali si Martin Lazar. Ma, rin ako Steve. Kaya to. Ako gali si Justin Estorco. Taga Talok. Taga Sumag. Ngari ka diyaw. Hindi ako mabatunan sa mga. Ang inyong tawag sa inyong nga duwa nga ater, kado ka terno git. Ha? Priskol. Priskol? Para ano na, sungaw-sungaw, ano? Hindi man. Dali ka mo, di ka palagyo ka mo ang ngalan mo. Taga Purok, Malacanang, Barangay Pilingasag. Dito. Bago City, Philippines. Sumag, Bacolod City. Hindi ka mo diya sa Bago, yung eskwela, yaha. Sa? Sa Canada ka mo, ali. Sumag. Marcus Janner, Sumag. Sumag lang ah. Reds Cabanya, taga Tres Media. Jeremiah Nases, taga Waiko Lugar. Nga pa pala, amo ka ng tsura, mga may lugar ka, di kayo wala man. Nakabuot sa simot. Robert Bansuela. Gabalingasag. Kapalingasag. Agarain mo matsyag. Ay. May mga nubya ka mo wala. Oo nga akong pamangkot. Di ba bago na natapos ang Semana Santa? Nag-ano ka mo sa Semana Santa? Anong pamalandong mo? Ngayo basket, Pablandong, ngayo basket. Abi ko kung ano ka, basketball ka gali. Amo lang nga tayo subong sa magbasket. Tulog. Tulog. Kaon. Kaon. Tulog. Wala ka mo ng astigo? Away ka mo ng astigo. Kami din. Ikaw yan? Naglumpat sa suba. Hindi ikaw tong nalumos? Ay, hindi ikaw. Ligo lang. Ikaw yan? Ligo lang sa sapa. Sa sapa ka Oo. lang yan? Sa sapa. Anong baho? Okay lang. Nag-precision, nag-load. Ay, lako na. Sa imo to, di ikaw kaya tong santo subong. Ano ma'am? Stay at home quarantine. Oy, stay at home saya ho. Kabalo ka mo sa stay at home. Pate ka mo. Ikaw yan to. Nagbaligya diyo. Anong baligya? Ano baligya nyo? Merte. Ha? Merte. Di ba pilin pa to wala? Ikaw kitagin baklan ko nga mahal mo dali di ba? Dili idog diyo kalain matsyag mo. Maayo ka ginadog gayat to. Nagano ka? Baligya. Okay, di blahal ang Semana Santa, ang isa sa mga sang simbahan, ang paghugas ng tiil sang ginugasan ni Jesus ang tiil sang mga sala. Ako sa sala. O, kung hugasan ang inyo tiil, di dampi sa tiil ang hugasan. Di ba sampol, dabi na sang kukobe? Di ba? Tawo mo. Ang gabi jazz ko no, muna ko no mga Tanong napatihan nyo, dapat gid bala magugas kita sa tiil. Magtulog lang hugasan ng tail. Wala labot sa tiil, ano pa gid ang dapat hugasan? Lawas mo kayo. Ang espiritu mo hugasan? Ang inyo ya? Why ginahugasan? Ay! Ginahugasan ni kali. Ano maghugas? Barita lang para fried. Barita ginagamit mo, wala ka gagamit safeguard. Wala ka mo mga konsensya. Labi natawan nyo ninyo nga tsura outfit nyo na yung kadong sari-sari. Do mga Backstreet Boys, ginabakbak.
Ay, ikaw gali ko no to, anong ginahugasan mo niya? Dalunggan. Ang buhok mo, wala mo na niya ginahugasan. Paano magmalabi? Be? Ah, wala mo na kagip? Huga. Amo man nasa sa dalom? Amo man nasa sa dalom? Ante El mo yan, nahugasan na wala. Ang gina namin, kuya balaya nga balahibo, bala sa tiil, hindi kaysa anong lain-lain imo, sudyantip lang kamo. Te, kulong gede. Te. O, te, ano mambal nyo, subong, dali ka pa. Mag-graduate, gid man kamo. A birthday mo. Yeah, birthday. Te, kantahan ta sa happy birthday. Ready, sing! Happy birthday to you. Te, te, te. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So ang ato niya nga ano subong ha, ang paghugas ang ato nga mga kasalanan, ha? Wala tayo sa ibang di nga ginahimo kundi magbag-o kita. May ginapang kasigo kamo wala. Dapat kay kabaguhon yung inang inyong batasan. Kag saan inyong graduation? Ay, sa 22 at 22 pa lang kasubong. Una kaya? Te, wala ka mga parents? Ang bala ka mara kami. Ate, congratulations na kabay nga ma-college pa ka mo. Sawa na lang! Mga punog. So, kabay pa nga mangin, pag successful, pag ikaw mo sa inyo nga, eskwela, gid. Bisan hindi ka tapos eskwela, obras ang tarong, ha? Kag, hindi ano yung mga sawa. Pag gusto yan, ikaw galingon. Kag madamog nga salamat. Congrats. Mga kasimanwa, upod ta subong si Nay Ilina. So, Nay Ilina, mayong aga, taga diyan, tagani? Taga Limbo. Limbo sa poblasyon. Oo, bang. Dugay ka nagabaligya? Sa halin pa sa high school, pag takop sa high school, nagsaylo kami sa Bantayan. Subong kayo wala klase. Ari kami di kayo may okasyon na graduation. O kon ano na di nga okasyon subong sa Ari ka mo Coliseo. na diya. Ari ka. Tanan nga mga okasyon nga pwede ka di ka baligya, ari ka mo di para ka baligya ka mo. Okay. So, sang Semana Santa nagbaligya ka man di? Oo, dito kami sa Tubang nagbaligya. Kamusta man ang aton baligyanay? Sa bugay sang Ginoo nakapaubos man kami sa duha ka kahanga soft drinks, tubig, pag mga chicheria. At least, diba, no? At least, mga bisan, lang, gamay nga ginansya, Oo, naka-income kami. Kaya may maintenance ko mo. May maintenance ko. So, mula na ginakwaan mo, di, para kabakal ka. Ikaw, Yatay, kamusta ang imo nga Semana Santa? Kami man doon mag-asawa, nagabaligya man din sa Tubang sa Coliseum. Okay man na among binta, bisan doon tayo lang, paano basta nakabinta. Pero sa bugay sa Ginoo, ang amon nga binta, ginaabaka namon sang maintenance, kabugas, kahit sudan, kahit nag-maintenance kami mo. So, may mga kabataan pa ta nga ginasagod sa inyo balay? Wala na, kami na lang. Duwa na lang ikaw mo. So, ang apo, arasin nyo? Kami, sila may balay, man sila yabala. So, kalingawa na lang ganyang apo. So, grabe inyo nga, nga duwa. Kaya sa, bisan init, ulan, sige, baligya. Oo, ikaw gani customer pa namon sa school. Oo, malanay ka, bakagi ko yung brasang unas. So, subong pag ulang ginatapos ang Semana Santa, isa sa mga tradisyonal nga ginahimo kada tuig sa mga Katoliko, no? Nga may ara kita sang mga ng pagtaltal, may ara kita sa mga. So, kaagi ka man ay taltal. Sa bugay sang Ginoo 7 last saying naga-attend man ko. Kay sa bugay sang Ginoo actually nga amon pag-alagad subong ara na kami subong sa kung ginaano tagid balahaw sa spiritual naton nga kalagayan, ara na kami sa matuod-tuod nga kahimtangan sang kaluwasan nga mo na baton gikan sa Ginoo. Sa bugay sang Ginoo. Bali, paano ka nakahambal nga ara ka na sa kaluwasan nga Oo, kaya mo na gani no siling sang pulong sang Ginoo sa
Mateo o kon Marcos 15:16 ang tanan nga nagatuo sang pulong sa aton Ginoo magatuo kag mabautismuhan maangkon ang kaluwasan. So, Oo. Sa bugay sang Ginoo ako na batyagan ko na feel ko ang kaluwasan nga gikan sa Ginoo. Praise the Lord. praise the Lord. So, sa gamay nga di ba nakita ta ang pag sang Ginoo sa aton, no? Kada Semana Santa tagid mabatyagan kung ang sakripisyo sang Ginoo sa aton, no? Ang pag-crucified diya bala sa krus nga paagi didto sa iyang nga agay nga dugo sa krus sa Kalbaryo na angkon naton ang kaluwasan. Kung wala Kristo, wala tatanan kaluwasan hindi ta makasaka sa langit. Pero Kasi- sa bugay sang Ginoo may Kristo nga nagpakamatay sa aton. Oo, kag dira na paagi siyang pagkamatay niya na angkon naton ang kaluwasan nga nagikan sa iya. We say by the grace of God. Lebre. So, si nanay palabasa gid sang Biblia kag gid. So, kaagi ka man ng palansang. Tawo ta paano ka makalansang? Lansang bala mabalay bro pa kayo mga kudal nyo dabla mga kawayan ginalansang ikaw kaagi ka pang martilyo. Napulpog ko gani kamot ko mo. Kabalugin ko ya nga si tatay ginayago ko nga lansang. Oo, pero isa may ara ka man nga mailansangan pa na pati kapuko mo. Okay, hindi ta pagseryosoho ng haton kabuhi. So kinanglan taman lansang kisa. Oo, gani lang. Sabi amutan na nga edad kinanglan ta pa maglansang-lansang. No way. Hindi ta na kaya maguyat sang martilyo. Mapukpukan pa ta. So, nay salamat gid sang imo nga pag-share no. So, madamo gid nga salamat ka. God bless. Mga kasimanwa sa piyak sang panapas ang plaza, dili naman nato makita ang mga estudyante nga gapan pagtuan pa sila kasimanwa. Mayong aga. Pwede din maghalin na dahil. Kadlaw, gusto na pala yun. Dahil morning. Ano ka nanta? Nea Carmona. Taga diin. Taga Punta Taytay. Punta tayo Bacolod. Oo. So, din kaga school? Sa iTech. Nagka-practice makabuti? Para sa graduation sa Ano 24. course mo? Humanities and Social Sciences. Ano na sa? Nang UMS. Bale, basic no learning. Okay. So, may eskwela ka pa college? Oo. Mga kasimanwa, nastorbo kami kay naglabay naman ang elementary course. Wang. So, kung pamangkot, bago lang ginatapos ang Semana Santa. So, ano ginhimo mo sa Semana Santa? Nagkatala kami sa Simaan, upod ang family. Then, nang nagbisita man kami sa amon yung mga himata nga nadula nila sa kalibutan. Then, nag-celebrate lang gamay nga para lang sa pamalandong sa mga tao. So, amo lang na, nagano pagkika mo, wala na? So, ang akon pamangkot, tibla, ang aton isa ka mga tradisyon diri sa Katoliko, si Judas, siya ang nagano sa kay Jesus. Kabalo ka na. Ang Traidor. So, kung ikaw ang traidoron, sa imo mga amigo, kag mga barkada, sinong gusto mo da traidoron? Ara, wala. Hindi lang ko sure, miss. Kay ara naman sa tao, guro, kung traidoron mo ang isig ka tao mo, kung may malain mo sa guro nga himuon si mo, ara naman guro si mo kung mabalos ka or hindi. Okay nang natagid bala magbalos? Depende na lang guro sa tao kung Ikaw ya, para sa imo. kung sa mga bagay guro nga daw below the belt na to the point nga gaka-affect na gid ang self ko or may na-umid na bala nga iban nga tao guro dira guro nga part ng ma-force ko guro kagalingon ko nga mabalos ko pero kung okay pa man lang then mabaton ko pa man nga ay okay gamay man lang nga bagay nga pwede pa makayo Okay, kay si Judas siya, ginano ya gani si Jesus? Traidor. Si Jesus nagbalos wala. So, kinanglan tagid katawan na So, ang lumahambal mo sa mga barkada mo, hindi na sila Judas. ay hindi man Wala mo daw Judas sa batas. wala nga mayo man kay kung ara ka sila to masadya man wala hindi man
Thank you very much. Kag congrats sa advance sa inyong graduation. Dahil hindi na kagi kainto, day. Pwede ka na di ka hambal, day. Pwede ka ka pautwas. Kung gintunto ka, dali. Duwa ka mo kapid ka mo haw. Nga mga alom nyo parehas. Ang ila pala tsurak, do parehas kay ila alom parehas. Ano ngalan mo? Aileen. Abby. Kabalo ka mong inyo alom magutod. Wala ka mo kabalong alom nyo magutod. Hindi ka lang migahay ka. Classmate tanay kami. Be? Ang kuko mo, be? Ay, violet bala, day. Day, mano, kari ka mo din kano ka mo din. Nag-practice para sa graduation. Wala ko ba nakita ka practice ka mo balalain wala upod nyo. Tapos ako mo practice, mga nubyo na hindi. Ay, wala ka mo migo de. Seryoso ka mo bala tsura. May arahaw. Abaw. So mga kasamanwa, bago lagi natapos ang Semana Santa, ano ang ginimo nyo sa Semana Santa? Anong pamalandong? Nagtulog. Pero tsura mo daw tuyo pagyapon. Nagtulog kagid man bala? Ano oras ka nagtulog? Alas 6 ng gabi. Hindi ko na ipagsugidi, day. Kaya nga muna ka nga edad sa ako, nagatulog alas 10, alas 11. Ang amo na nga edad, alauna, katulog. Oo. Kung di mabinutig ka pa, ikaw yan. Nag-ano ka sa Semana Santa? Wala, ara lang sa balay. Nag-ano ka sa balay? Gatulog ka. May hulid, wala. Wala. Ay, may ara, ulunan. Ikaw yan, drugpos nga ka pa. May hulid ka, haw? Ulunan. Kabalo ka mo bala nga sino ang nagtunto kag nagtraidor kay Jesus? Satan. Si Judas. Nakahambal ka nga si Judas. Ay, traidor sa. Katilaw ka na bragin traidor. Oo, kapila lang. Paano? Secret. Sino nagtraidor sa imo? Si ano Secret. Ang ex mo traidor ka. Paano mo nabalaan nga anak ka makahambal ka nga traidor? Kaya nakitaan ko. Nga may. Secret. Hindi ka na magano. Pautwas sa diday kay bala mo damo balaga ka buang bala nga wala ka pautwas. Naari kami di ma-support Ang pila ka mo ka tuig, ano ka mo kalawig nga gintuntoy ka pa. Why man? Hindi nga nakamba ka gintuntoy ka waay makamugali. Okay lang. Sana ka mo ka-eskwelahan. Ah. Anong mambal mo nga ginatraidor kita nga mga tao? Anong mambal mo? Anong kakulangan ta nga ginatraidor kita? Mabaton mo balang hambalo ka kay laway ka nakakita siya guwapa. Yes. Anong mensahe mo sa iya Bing, para mabalaan ta? Nga tani sunod hindi na paghimuon sa iba nga tao. Ang gini mo isa kon. Tinong mahambal mo subong sa upod dya. Kasi tungkol. Iila na. Paibiong kagita ako niya daya. Hindi mo ko magibya. Ano na ba tiyagan mo subong? Okay na sana. Sakit. Pero naka-recover. Sino nagbulig si mo nga nakarecover? Pamilya ko. Pag mo lagi na. Ay, te, okay ka na? Naka-move on na. Pila-plakat daw. 1 year. Importante ang alom. Uhi. Yes. Ikaw ya dahil kagi ka na ya tunto, traidor. Ang mga alom, di man lang ara. Dabla pero may mga ginatunto ako gani alom. Hindi mo pero may mga ginatunto. Ano ba alom mo? Nga agin tunto ka. Ako, itong mga amiga. Barkada naman niya. Ang iya boyfriend. Iya barkada. Oo. Hindi na sila subong. Ara sila bayo. Mag-graduate man kamo day. Pag-graduate man kamo sa maestro. Sino yung maestro sa tuan? Duwa-duwa. Duwa ka pa ka-graduate ya? Nangaw. Permili. Pero wala kagi traidor. Kagi. Danay lang. Wala daw sila? Wala. Ay na sa ila. Nagpula na sa loro. So okay na. Okay
Ano mambal nyo subong? Wala, madam, agad nga salamat. So madam, maging nga mga salamat mga kasimanwa kay ngaton nga mga gina-interview po raw tanan gin pang traidor. Inupod kita ka tatlo nga gin traidor. So madam, maging nga salamat. Madam, maging sa congratulations in advance. Continue lang sa pag-eskwela para ang handom Abot. malabot. Okay, so madam, maging nga salamat. Thank you. Mga kasimanwa, kung ano man ang trip nyo sa kabuhi, as long as wala ka sa may ginatapakan nga iban, go lang! Kag akong ginapasalamatan ang family Aonso, family Hirador, kag sa akon nga new office sa City Assessor's Office nga nagpasugot nga detailed ba ko gyapon sa City Health Office. So dito nyo ako magyapon makita sa City Health Office. Kag ako ginapasalamatan sinang Sender Rosquillo, Doc Mayoga, kag si Sir Rainier Villanueva. Madamo gyud salamat kag sa akon mga friends dira nga tanan-tanan madamo gyud salamat. Hindi ta nakamumay isa-isa kag akumod gyud kamo ko makalawag ko sang isa. So madamo gyud salamat, especially subong nga naghatag sang para sa among panyaga, Sir Merlan Babol. Madamo gid nga salamat kag sa tanan nga nagkaon sa bike stop sa Bantayan Park sang Semana Santa. Madamo gid nga salamat. Kag ako si Badet Osnoa para sa Bagunhon kung ikaw pahambalon. Bagunhon, kung ikaw, pahambalon. Kag amuyad to ang mga balita kag istorya nga atong gintutukan subong nga semana. Para sa dugang updates mga kasimanwa, i-like kag i-follow ang official Facebook page sang The City Bridge sa Radio Bago 101.7 FM. Sa ngalan ni Mayor Nicolas Yulo kag Vice Mayor Ramon Torres, kaupod sang bugos nga puwersa sang Go Bago Balita team sa pagpanguna sang amon sini Program Manager Ace Balboa, ako si Karen Pabon Florido para sa mas pinabasog nga pagbalita sa mga bagunhon. As always, Go Bago!